Hello, hello, hello! Magandang araw, magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon sa angmang bahagi ng mundo, sa angmang panig ng Pilipinas. Kasama niyo na po ngayon si Ka Eric sa ating episode ng video analysis at video talakayan. Sa episode na ito, pag-uusapan po natin itong malaganap na pandarambong muli sa loob mismo ng DPWH at kung paano pa na-involve ang mga tauhan at mga alipores ni Marcos at Romualdez. No? Ipinakita po ng ilang mga senior officials, no? Mga senior engineers ng DPWH, na mga undersecretaries ng DPWH, sa ngayon na po, hindi yung previous na administrasyon o pamumuno ni Kolokoy na Manny Bunuan. Ito po ay ipinakita nila na kasama ang mga contractors kapag ibinaba na ng congressman sa District Engineering Office, no, ang mga budget or projects, for example, yung itemized na tinarget nila, for example, is 1 billion pesos na worth ng project. Sa 1 billion po, ipinakita ng mga taga DPWH kung ano-anong mga kaltas ang kinukuha. Mayroon palang hindi natin alam, kumukuha pa ang COA ng 1% na parang retainer nila. Hindi natin alam na may ganun pala yun para daw sa pag-inspect at pagsasagawa ng project evaluation. Itrabaho ng COA yun. Mga kababayan, bakit may 1% pa? And then mayroon pang tinatawag na engineering administrative operations na mga nasa 2% naman, DPWH ito. Mantakin mo ang 1% po ng tinatawag na COA retainer support. No? Hindi nila binabanggit yan, pero parang retainer na nila na for every 1 billion ay may 1% sila. So, ang 1% po ng 1 billion cost ng project na yan, automatic 10 million pesos mapupunta yan sa COA. Hindi natin alam, national o regional COA. No? Basta COA nakalagay, sabi ng taga DPWH. Malamang COA national yan. Retainer 10 million for every 1 billion. 1% eh. Sa DPWH, for every 1 billion, 20 million, 2% eh. And then, syempre, malinis si congressman sa 25%. So, kung 25% yon, that means 250 million. Tanggal na kaagad sa every 1 billion na project. 27% na, 1% sa retainer ng COA, 2% sa taga DPWH, that's already 28%. And then 5% o minsan 8% mapupunta kay Saldico para kay speaker daw yon. According sa revelations ng taga DPWH. So kulang-kulang din yan mga 80 million kaagad, no? Hindi pa kasama ang 25% ng proponent. O yun. So magkano na lahat? 38 plus 8 28 plus 8, 36% na. So, mayroon pa po sa tinatawag nilang mga mobilization cost pagdating po sa engineering office. So, kukuhanan din yun ng mga 3%. So, that's around how much? Another 30 million, mga kababayan. No? Kung 3%, another 30 million for every 1 billion. Mantakin niyo 39% na. At mayroon pa syempre sa local government na mga ibinibigay as administrative cost. Tawag nila, mga 5% din po yan. So that's 50 million para daw ang project smooth. So 42% or 45% at the minimum, kaltas kaagad yan pagpasok ng special allotment release order. So ang magbibigay po niyan kaagad, kontraktor, kasi sa kanya mapupunta ang project, pero ang ginagawa ng kontraktor ay inuutangan na niyan o kaya may pundo na siyang malaki at para magkaroon na siya ng mobilization cost. So for every project na 1 billion, 450 million po ang nawawala. Automatic. At ito ay hindi natin alam kung ang sinasabi ng DPWH nagsimula lang dito sa panahon ni Marcos Jr. Pero kasi sa panahon ni Pangulong Duterte, may SOP din po yan, pero hindi ganito kalaki. Siguro malaki na yung 20% na nagkakaroon ng SOP, patago pa at palihim. Ito 45% ang nakukuha. Ang matindi dito, COA kumukuha ng 1%. DPWH
At the national level, kumukuha ng 2%. At the district engineering office, may 5% na operational cost nila. Pwede ba yon? Hindi. Hindi yun pwede kasi ito ay isang sindikato na gawain. Ang budget para sa project ay para sa project. Hindi po kasama ito. Kapag nag-deliberate at kapag nag-present ng budget, hindi po ito kasama. Itong mga sinasabi ko, 1% para sa COA, 2% para sa engineering administrative cost ng DPWH, pagkakaroon ng 5% or 8% para kay Romualdez at kay Saldico, according sa inilalahad ng taga-DPWH, 25% sa proponent na kongresista as retainer SOP niya, and then mayroon pa pala sa hindi pa kasamang tubo ng kontraktor. Kaya kung pag-uusapan ang project for every 1 billion, malaki na po yung 400 million lang ang ma-implement kung i-implement pa. Ayun. Nag-budget ang gobyerno ng 1 billion, halos 60% na pala ang nawawala sa bawat 1 billion. Ang pinag-uusapan po natin kay Saldico, 17 billion. Ilang area lang ang hinawakan niya, 17 billion siyang nagpatupad. Mga kababayan, at siya mismo nangungontrata din. According to Senator Sherwin Gatchalian, umaabot po ang mga kontrata ni Saldico sa 2 taon na record na nakita, mga 52 billion pesos. Ang kontratang siya ang nagpatupad o mga projects na siya ang nagpatupad. Either siya ang nangontrata o ibinigay niya sa kontrata. Ayun. So malinaw mga kababayan na ito ay isang sistematiko and napaka-organisado na krimen. At lahat ng ito, hindi pwedeng hindi malalaman ni Marcos because you are the president. Anong ginagawa ng 4.5 billion pesos every year? Ubos yan na kanyang confidential fund. Take note of the amount. 4.5 billion pesos po ang pera ng taong bayan na ipinagkakatiwala at ibinibigay kay Marcos. Taon-taon ubos po yan. Between 4.5 billion pesos to 4.7 billion pesos. Mantakin mo yan, hindi mo alam ito, that is impossible. At hindi rin pwedeng hindi alam ito ng kanyang mga DPWH secretary o ng kanyang mga tauhan sa DPWH. Kaya pala napakadali lang para sa itong allegedly ay nanghingi ng project si Lucas Bersamin ng mga 1.2 billion at ang SOP na nakuha is around 300 billion pesos. Sorry, 1.2 billion project, flood control ang ibinigay na SOP lahat-lahat 300 million. At ang nag-arrange itong si Yusek Olayvar na pinangalanan na taga DepEd. DepEd, no, binitbit ito doon kay Sani Angara na opisina. At anong pakialam niya sa flood control at bakit nagamit kung hindi man si Lucas Bersamin ito, gaano katotoo ba't hindi pa naimbestigahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi niya pinatawag si Olayvar. Dahil kung Office of the President ka, pwede mo itong ipatawag, pwede nga itong isuspend ng Office of the President o pakasuhan niya in behalf of the powers of the President. Yun Executive Secretary. Bakit hindi? Isang tanong yun Kung hindi sangkot ang Executive Secretary na ito ni Marcos Jr. na si Lucas Bersamin doon sa ibinubunyag ni former Undersecretary ng DPWH Bernardo, isa ito sa mga sindikato na talagang kumakatay ng mga pundo, kasabwat ni Saldico at ni Romualdez ito sa pagkatay ng mga pundo nationwide. Bakit hindi pinatawag ni Executive Secretary Lucas Bersamin at hindi man lang sinita ni Marcos? Ano yan? 1.2 billion pesos, may flood control projects ka? Hindi ka naman congressman, hindi ka rin naman allowed para gawin yan. Even the congressmen are not allowed to do that. Pero pinapabayaan na lang dahil ito ay mga bigayan at naging kalakaran na. So si Olayvar na nasa Department of Education ay nakipag-ariglo kay Yusek Bernardo na kuhanan ng project na 1.2 billion chargeable to unprogrammed appropriations para maitago. Kasi ang unprogrammed appropriations po, hindi na dumadaan yan. At hindi yan dumaan sa plenary, hindi dumaan yan sa BICAM, hindi dumaan yan sa committee level. Isiningit na lang yan pagkatapos na ng budget.
Kasi nga walang items ito ang unprogrammed appropriation, pero pinupunduhan ng gobyerno upon approval of the President. Ayun, 1.2 billion at ang SOP o yung kaltas, kutong, according kay Yusek Bernardo na itinuturo naman ni Yusek Olaybar, si Executive Secretary ni Marcos, ang little president niya na si Lucas Bersamin. But yet, no reaction and no investigation and no action have been taken up as of yet. Wala pa pong hakbang na ginawa ang gobyerno ni Marcos, ang opisina ni Lucas Bersamin. Bakit hindi po ito nagkaroon ng karampatang pagpapatawag, pagpapaimbestiga o kahit man lang pagpapasuspende o pag-file ng kaso dito kay Yusek Olaybar, na ang itinuturo niya doon kay Yusek Bernardo na transaksyon nila na 1.2 billion pesos na worth ng flood control projects at nagkaroon ng SOP na 300 million ang kinuha papunta kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Walang anuman na matino o kaya matuwid na aksyon o pahayag na ginawa ang Office of the President hinggil dito. So, kita po ninyo mga kababayan, napunta doon kung totoo ito, ang aligasyon na itinuturo ngayon ni Yusek Bernardo, malamang sa malamang totoo. Bakit naman siya gagawa ng kwento laban kay Lucas Bersamin, no? At syempre, ang damay dyan, Office of the President. 30% ang hiningi or 28% ang computation na nakuha ko kanina doon sa video na nakita ko. So, ilan pa ang mga proyektong mayroong pinalusot papunta sa Malacanang na hindi alam ni Marcos? Posible din. Pero ganun pa rin. Kapag hindi niya alam, negligence pa rin po yon. May pananagutan siya. Ibig sabihin, pinapalusotan ka ni Lolo Lucas Bersamin? Ano ba yan naman, Marcos? Ano ba yung executive secretary mo? Bakit ganon? Kaya, mahalaga po ang pagpupunto na ito. Ang mga kasindikatuhan na nangyayari sa gobyerno ni Marcos ay dahil una, wala siyang pakialam. Pwede yon. Basta bahala kayo, mananatili akong presidente, gawin nyo lang dyan ang gusto nyong gawin, wag lang sumabog. Number 2, hindi pwedeng hindi siya walang pakialam. Talagang ginusto niya dahil nakikinabang siya. At yan ang kanyang partnership sa kanyang pinsan. At pangatlo, talagang blanco dahil may ibang nag-ooperate sa likod niya. May bloke ng paksyon nila Bersamin na nakakapag-operate, dating Supreme Court Chief Justice ito. Marunong ito maglaro at mag-dribble ng mga batas at paano butasan ng batas. Ang isang bloke ang asawa ni Marcos, si Lisa Araneta at ang kapatid nito, na itinuturong pagdating sa customs, walang pakialaman, kaharian nila yan. Pagdating naman sa kay Romualdez, mayroon din siyang bloke ng mga sindikato o paksyon ng mga bata-bata niya, yung Gang of 6+1, ngayon pala ay Gang of 6+4. 10 yun na pinangalanan ni Mayor Magalong, at syempre ang pinakapunong matadero nila at tagatira at tagapagkatay si Saldico, na ngayon ay tumakas pero parang turista lang doon sa Europe. Walang aksyon, walang ginagawa, walang hakbang para hulihin at siya ay bitbitin, balik sa Pilipinas at mapanagot at mapaparusahan siya sa ginawa niyang mga karumaldumal na pandarambong at pagnanakaw sa kaban ng bayan sa utos at konsenti nila Romualdez at nila Marcos. So, kahindik-hindik po itong trails of criminal operations na ngayon ay nalalantad. Mantakin po ninyo, hindi pa lumalabas ang pundo at hindi pa pagsisimulan ang proyekto. 45% na ang kaltas. 1% sa COA, 2% sa DPWH National, 5% sa Engineering District dahil doon i-implement ang project. So, how much is that? Mga kababayan, for every 1 billion na proyekto ay automatic po 8% ang makakaltas kaagad. And that is around 80 million na ang nawala, no? Hindi may paliwanag saan yan ginagamit, hindi ino-audit yan. May COA na 1%, that's around 10 million. 2% sa engineering administrative cost for DPWH, hindi rin yan allowed
that is around 20 million. National office yan. And then, 50 million doon sa District Engineering Office for project supervision and administration daw. So, how much lahat? 80 million na. For every 1 billion. O, pagdating sa proponent na congressman, automatic minimum 25%. 250 million na. O, pagdating pa doon sa LGUs na hinihilot daw nila, another 5%. So, plus ang iba pang mga mobilization cost na tinatanggal na. Umaabot daw ng 45 to 48%. And then yung overhead pa ng kontraktor. So, ang maiiwan for every 1 billion, ang estimate ng taga-DPWH, malaki na yung 400 million. 600 million hindi na ipatupad. Hindi na yon ino-audit dahil yon ay napupunta sa lagay at pagnanakaw at mga pandarambong na sistema. So, for every 1 billion, we lost almost 600 million already. So, ganito po ang kalakaran ay pagdating po sa mga palusot pa na ghost talaga, no? Halimbawa, sa Wawaw Builders na involved pala itong mga bata-bata din ni Saldico at ni Romualdez, no? At nila Lisa, like sila Kumar, may pinapangalanan eh. Sila Maynard Ngo, marami na mga hindi naman mga kontraktor, kundi mga talagang fixer at mga nangungurakot lang sa gobyerno. Private persons pero may access sa corridors of power. Ayan. So magkano po ang sa Wawaw Builders? Sa 3 projects nila na puro ghosts, ang nai-release ng gobyerno po hindi bababa ng 250 million pesos. Ha? Ano ulit ka, Eric? 250 million pesos. Yeah. You heard me right. Ghost. Sa isang kontraktor pa lang sa Bulacan. So kinatay-katay na mga pribadong mga lobbyist, influencer, gamit ang isang construction group, at mga taga-DPWH at saka may connection din sa Malacanang. 250 million na. So, walang proyekto at naparelease. Kaya nga dapat itong Commission on Audit, magkaroon din ito ng internal purging and cleansing. Mantakin mo nandyan pa si Lipana na ang kanyang asawa ay kontraktor, nakakuha ng mahigit kumulang mga 1.5 billion pesos na project or 2.2 pa nga ang sabi ng iba, 2.2 billion pesos. And yet, ang kanyang asawa ay active commissioner ng Commission on Audit. Kaya pala, walang lusot ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Either ito ay alam lahat ni Marcos o hindi, does not matter. As the President, he should know about this. Kung hindi niya alam, ang tawag po dyan ay gross neglect of duty. That is still a crime under the Anti-Graft and Corrupt Practices. Anong klase ng presidente ka na naging pugad ng sindikato ang DPWH, ang DBM, pati ang COA na hindi mo alam? That is gross neglect of duty, malubhang kapabayaan sa panunungkulan. And that is a criminal offense, both administrative, that can cause the dismissal from office ni Marcos. At kung hindi siya ngayon madidismiss, pwedeng maging ground yan for impeachment as well. Betrayal of public trust po yan. Kung hindi niya alam. Pero kung alam niya at malamang sa alam niya, hindi niya lang makuha ang mga detalye, ito naman po ay complicity or conspiracy to defraud, embezzle, and plunder the government. Ayun. At sino ang kanyang partner in crime? Ang nakikita at ang tinutumbok palagi si Martin Romualdez. Pero sa likod niya, gumagalaw din pala ang kanyang executive secretary na si Lucas Bersamin at gumagalaw din ang asawa niya. So, talagang napakasindikato po nito. At halos lahat ng agencies of government, hindi lang po DPWH, may ganitong problema. Ang Department of Health, hindi malalaman bakit may mga expired na mga gamot pero binayaran pa rin. Mga late na i-deliver na mga bakuna pero binayaran pa rin ng bilyon-bilyon na pondo. At may mga pribadong organisasyon na nakakakuha ng malaking mga volume ng mga supply ng medicine habang walang mga gamot. Ang mga regional hospitals at mga DOH supervised na mga health facilities. Bakit? Nagtatanong ngayon ang taong bayan dito kay Secretary Ted Herbosa. Sumasabog ang mga iskandalo nila, no? Billions ang pinapaimbestigahan na pondo sa administrasyon ngayon ni Ted Herbosa. At sabi ni Secretary Senator Alan Peter Cayetano ay panay ang ikot nito. 17 times nag-iikot sa halos 3 buwan lang. So ibig sabihin po every month ay 5 beses nagtatravel sa isang buwan.
si Secretary Ted Herbosa, anong ginagawa niya? At tumatagal pa ng tag-10 araw na wala sa Pilipinas. Hindi ito pwede kay Pangulong Duterte. Kaya nga sinipa ito ni Pangulong Duterte itong si Terry Redon, ang ex-komunista na nandyan ngayon sa may Ako Bicol Party List, sa Rubicol na parang bata-bata din ni Saldico, dahil nung nasa Presidential Commission for the Urban Poor ito ay travel ng travel at mga matataas pa na accommodation, mga business accommodation pa, business class. At hindi pa uminit ang puwet nito, 1 taon lang yata ito, sinipa natin Pangulong Duterte ito. Si Ted Herbosa ngayon, sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano, gusto siyang ipatawag para sa budget deliberation at ilang mga bagay na i-clarify sa kanya hinggil sa anomalya ng mga ghost super health center, mga facilities ng Department of Health na hindi natatapos o kaya walang pundo, walang gamot na mga kumpleto. Ang ngunit mayroong mga almost 2 billion pesos na mga pundo na hindi na ipapaliwanag. At sabi nga ng iba, baka hundreds of billions yan na hindi may paliwanag. Inihilot na lang sa COA according to some insiders ng Department of Health. Pero hindi makakausap at hindi makakapagbigay ng pagpapaliwanag ng matino at maayos itong si Secretary Ted Herbosa dahil travel ng travel. 17 times nag-travel in 3 months. My goodness. Anong ginagawa niya? Naging turista? Kahit ikaw pa ang Department of Tourism Secretary, hindi mo pwedeng gawin ito. Lalo na kung ikaw ay Department of Health, no? Kaya mukhang may pananagutan dito na seryoso si Secretary Ted Herbosa ng Department of Health. Ganito din po ang kalakaran sa farm-to-pocket roads ng Department of Agriculture. Sinabi na mismo ni Secretary Kiko Laurel na si Saldico ay nakisawsaw din po sa mga farm-to-pocket roads na ito at syempre kasama dyan si Speaker. At magkano? Instead na ang kontrata at cost ng project ay dapat na sa maximum average of 15 million pesos per kilometer, naging 300 million pesos per kilometer pag si Saldico at ang grupo niya ang nangungontrata at kumukuha ng project. Ayun, hindi makapalag si Secretary Kiko Laurel dati kasi in the assumption siya na ito ay kay Speaker. Kay Speaker ito. At kapag kay Speaker, kasama dyan si Presidente. Yan po ang notions ng mga department heads. Kapag gumalaw si Saldico, kay Speaker yan. At kapag kay Speaker, kay Presidente yan, damay-damay lantay yan. So, which I believe is true. Hindi naman magiging ganun po kagarapal at kagahaman. Ang diskarte ni Saldico, ang tawag po dyan, brazen, garapalan, at iskandaloso. Kung hindi po siya protektado at under command and under the orders of Romualdez. Hindi rin po gagawin niya ni Romualdez na siya lang. Hindi naman siya ang presidente. So makikita po natin, dugtong-dugtong yan, damay-damay yan. Ito po ang hindi na pinag-uusapan dyan sa ICI. Hindi rin po ito gustong mailantad sa loob ng Senate Blue Ribbon Committee. Kaya nandyan si Itbulaga Tito Soto at si Ping Lacson. Dahil ang dinidiscuss natin ngayon, alam din po nila ito. They know about this, but they refuse to let the truth come out. Kasi tatamaan ang kanilang padrino. At sinong padrino nila? Si Marcos at si Romualdez. Kung bakit nakapasok muli bilang mga senador itong sila Tito Soto at si Ping Lacson. So, minaniobra na nila ngayon ang kalagayan ng pwedeng ilahad at ilantad sa mamamayan para makontrol nila ang magiging negatibo at nagngangalit na reaksyon ng taong bayan. So now you can see how the trails of the entire operational scheme ay nangyayari, and we're talking only ang pagkakabunyag ng ganitong mga eskema at style sindikato at kriminal na ginagawa ng DPWH kasama ang mga congressman, DBM, COA at iba pa sa flood control projects pa lang na mahigit 1 trillion pesos ang nawawala at hindi na malamang marirecover
Subalit mayroon pa pala ito sa iba pang government agencies. Department of Health, Department of Education, Department of Agriculture. Ngayon, sa Department of Education ay 22 classrooms lang ang naipakonstruct sa isang taon halos, na ang target na i-construct 1,470 classrooms. Matatapos na ang taong 2025, 22 classrooms lang ang naipatupad ng DPWH. Malamang wala na, ghost projects na. At sa malamang ubos na ang pundo pa November na next week. At wala nang may papatupad dyan na projects pa. Sigurado tayo dyan. Sa 1,470 school buildings or classrooms, 22 lang ang naipakonstruct ng DPWH. Mantakin mo yan, mga kababayan. Billions pong pundo. And yet, hindi makapalag, hindi makapiyok itong si DepEd Secretary Sani Angara. Alam niya, pero dahil gusto niyang manatili sa poder niya, hindi niya binubulgar ang ganitong kasindikatuhan kung hindi pa nakalkal sa budget deliberations ng DepEd. At inamin ng DPWH, nagulat pati si Vince Dizon, 22,000? Hindi, 22 lang po. Kasi school or classrooms at school buildings, pero ang nagpapatupad, DPWH na dapat yan ay nasa Department of Education yan. Hindi alam ng DepEd, no? Hindi alam ng Department of Education anong nangyari sa school buildings construction and classroom construction programs na ito. Malamang sa malamang, ganito din pong nangyari sa flood control projects. Kasi nga, ibinulgar na ni Vice President Sara Duterte noon, nung last year, na nilapitan siya ni Saldico at nila Martin Romualdez, na bago pa mangyari po ang malala na banggaan sa Duterte and Marcos political groups at kanilang hidwaan na lumantad na ng todo, nakakapag-usap pa po ito sila kay Sara Duterte. Bilang DepEd Secretary, ang proposal noon maglalagay ng 24 billion pesos. Ang 5 billion, yun ang proposal ng DepEd for classrooms. Pero yung 19 billion parking fund nila Martin at Saldico, classrooms din at school buildings. Pero ang magpapatupad, hindi ang DepEd. Kung hindi, si Saldico at si Martin Romualdez, 19 billion na, hindi naman sila taga-DepEd. Pumalag po si Vice President Sara Duterte. Hindi niya pinayagan. At kaya nga nagkaroon ng banggaan at to the point na hindi na niya kakayanan pa na lamunin siya ng lamunin ng ganitong uri ng sistema ng pandarambong at mga pagnanakaw sa loob ng gobyerno ni Marcos. At sinabi niya, before siya mag-resign, na ang buong pondo at buong pananalapi sa buong Pilipinas, dalawang tao lang nagkokontrol, si Saldico at si Martin Romualdez. Subalit hindi nila magagawa yan without orders and authorization coming from Marcos Jr. Mga kababayan, nakita ninyo ang malawak at malalim na uri ng sindikatong gobyerno na ngayon po ay umiiral sa ilalim ng Marcos Romualdez administration. There's no other way but to remove them. Kung kailangan po magkaroon ng people power na mapayapa, so be it. Hindi natin pwedeng tiisin po ito. Kung kinakailangan pong magsama-samang kumilos, kolektibo at matatag at may paninindigan na pagkilos ng taong bayan, i-develop po natin yan. Habang hindi pa ito nangyayari, hindi tayo titigil at hindi tayo magiging mag-aalangan o magdududa sa mga pagpapahayag upang imulat at iangat ang kamalayan ng ating mga mamamayang Pilipino. Sapagkat kapag namulat ang taong bayan ng tuloy-tuloy, mahirap na po silang mapipigilan pa kapag nagkaroon ng kolektibong desisyon sa buong bansa na kumilos na upang tapusin na at palayasin na sa poder at kapangyarihan nila si Marcos at Romualdez at papanagutin sila sa taong bayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay, pagtangkilik, pag-promote ng ating videos, pag-share po ninyo at pagpapalaganap nito, pati ang pag-promote ng ating channel sa Ka Eric Celis YouTube channel. Close to 80,000 subscribers na po tayo. Yehey! And of course, ang inyong pagsuporta na rin sa Bangon Sambayanan People's Movement. At ang numero po na ginagamit natin, 0916-308-7710. 0916-308-7710.
Rohilda Celis po, Silangging po yan. Diyan na rin po ang GCash and line of support po natin. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Mag-ingat po tayo, magtatagumpay ang pagkilos at pagkakaisa ng mamamayang Pilipino. Tsak na magaganap din po yan sa kasaysayan natin. Bye for now. See you again at 9:15 tonight. Every night, basta walang conflict of schedule. Balitang Talakayan with Ka Eric. Mabuhay!